Sa gitna ng masukal na kakahuyan sa Visayas, tahimik na binabaybay ng magkapatid na sina Liza at Rico ang madilim na daan patungo sa isang liblib na baryo. Ito ang bagong tirahan na pansamantala nilang uwian, ang maliit na bahay na iniwan ng kanilang mga magulang bago pumanaw. Matagal na nilang tinalikuran ang lugar na ito sa pagnanais na takasan ang hirap at maghanap ng bagong kapalaran sa Maynila. Sa mga nagdaang taon, naging maayos naman ang kanilang buhay sa syudad, ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Nabaon sa utang ang kanyang kuya, at nagkaroon pa ng banta sa kanilang buhay, dahil sa mga grupo na pinagkakautangan nito. Wala na silang ibang mapupuntahan, kundi ang lugar na kanilang iniwan, isang baryo na parang multo ng nakaraan, puno ng anino at lihim na gumagapang sa dilim. Hindi pa rin makapaniwala si Liza sa dinami-dami ng lugar na pwede nilang puntahan, dito pa rin sila babagsak, sa isang lugar na tila buhay ang mga puno, humahabol ang mga sanga na parang mga daliri ng patay na nagnanais na hawakan sila. Mabuti na lamang at may kaunti pa silang ipon, sapat iyon para makaraos ng ilang buwan, ngunit ang problema ay kung saan sila kukuha ng kabuhayan kapag naubos na ang hawak nilang pera, sa isang baryo na parang nilamon na ng dilim at kalungkutan. Anong oras na, kuya? Tanong ni Liza. Ang boses niya ay nanginginig sa malamig na hangin na parang may bulong na sumisingaw mula sa mga dahon. Malay ko, lobat ang cellphone ko. Pero sa tingin ko, malapit na magnegatibo 7-0, medyo may kadiliman na rin, kaya kailangan nating bilisan bago pa tayo abutin ng gabi dito sa gitna ng kakahuyan. Baka maengkanto pa tayo dito, sagot ni Rico, ang kanyang mga mata ay lumilinga sa paligid. Parang may nararamdaman siyang presensya na nagmamasid mula sa dilim, mga matang walang buhay na sumusunod sa bawat hakbang nila. Bakit naman kasi dito pa tayo dumaan? May isa pa namang daan na mas malapit, yung papunta sa palengke. Reklamo ni Liza, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa maputik na lupa na parang bibig ng impyerno na handang lunukin sila. Sira ng araw yung tulay doon, isang taon na yon. Hanggang ngayon hindi pa rin nagagawa, kaya dito na rin halos dumadaan ang lahat. Kita mo naman, may mga kasabay pa tayo sa likod, paliwanag ni Rico, ngunit sa likod nila, ang mga anino ng iba ay parang mga multo na sumusunod, hindi malinaw ang mga mukha sa papalapit na dilim. Sigurado ka naman ba na may bahay pa tayong matutuluyan, kuya? Sa tagal nating nawala at sa dami ng bagyong dumaan, baka wasak na yon, tanong ni Liza. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng mga bagyo na parang galit ng kalikasan, sumisira ng lahat, nag-iiwan ng mga guho na puno ng lihim na takot. Kaya nga titingnan natin kung pwede pang tirahan. Kung hindi na, wala namang problema, may pera pa naman tayo para makaupa ng mumurahing bahay. Ang mahalaga, walang makakahanap sa atin dito. Ligtas na tayo sa mga pinagkakautangan ko. Wala na yung mga pagbabanta araw-araw, sagot ni Rico, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng takot, parang alam niyang ang mga banta ay hindi basta nawawala, parang mga anino na sumusunod kahit saan. Kuya naman kasi, ba't ka kasi nag-invest sa kumpanya na scammer pala? Ayan tuloy, dito pa tayo bumagsak imbes na maganda-ganda na sana ang buhay natin sa Maynila, sumbat ni Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at lungkot, naaalala ang mga scam na parang mga bitag ng demonyo. Sumisira ng buhay ng hindi inaasahan. Hay, wala namang may gustong mangyari yon at hindi lang ako na biktima. Marami kami. May mga nagwala at nag-iyakan pa nga habang kinakalampag yung pinto ng opisina. Depensa ni Rico, ang kanyang alaala ay puno ng mga sigaw at luha na parang etso sa dilim, nagpapahabol sa kanya. E paano na ngayon yung utang mo doon sa grupo ni na Carlos? Kaya nga nandito tayo para hindi na nila tayo mahanap. Dahil nga na-scam tayo, wala akong maipambayad ngayon. Hindi ko naman akalain na scammer pala yun. Sa umpisa kasi may nakuha pa tayo, saka ang bait nilang kausap. Napakinabangan pa natin yung 20,000 na yon. Kaya lang doon sa sunod na hulog, doon na nagkandaleche-leche. Paliwanag ni Rico, ang kanyang mukha ay namumutla sa alaala ng mga scam na parang mga lihim na sumpa, nagdadala ng kapahamakan. Hayaan mo na, kuya. Kapag nakapagtrabaho na ako, tutulungan kitang makabayad sa kanila, alok ni Liza, ngunit ang kanyang isip ay puno ng takot sa mga grupo na parang mga demonyo sa syudad, handang pumatay para sa pera. Ay naku! Hindi na. Malamang hindi na tayo mapapatawad nung mga yon. Baka barilin pa tayo kapag nakita tayo ulit, sabi ni Rico, ang imahe ng baril ay parang anino sa kanyang isip, nagpapalamig sa kanyang dugo.
Pero kuya, hindi naman pwedeng habang buhay na lang tayong magtatago. Sa tingin mo ba may oportunidad tayo dito? Hindi rin ulad ang buhay natin kung hindi tayo babalik sa syudad. Kahit mahirap, kailangan nating gawa ng paraan para mabayaran sila. Balang araw, kung magtatago tayo rito habang buhay, saka mamamatay lang tayo sa gutom, argumento ni Liza, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, parang sigaw sa gitna ng dilim na walang sumasagot. Eh ikaw na. Paano mo naman sila mababayaran? Aber, tanong ni Rico, ang kanyang mga mata ay puno ng duda at takot. Siyempre, hindi pa sa ngayon. Magtatrabaho nga ako, ba? Kaya nga ako pumayag na magtago muna tayo rito. Pero habang tumatakbo ang panahon, pipilitin ko mag-ipon. Naniniwala ako mawawala rin ang galit nila kapag humarap tayo at may dala tayong pambayad. Pera lang din naman ang habol nila kaya sila gumagawa ng iligal, di ba? Paliwanag ni Liza, ngunit sa kanyang dibdib, ang takot ay gumagapang na parang mga uod sa ilalim ng balat, hindi mawala. Ay, bahala ka, sabi ni Rico, ang kanyang tono ay puno ng pagod at galit. Kuya naman, imbes na suportahan mo ako, ganyan ka pa sumagot. Dapat nga ikaw ang nagsasabi nito dahil ikaw nangutang at tumakas. Nadamay lang naman ako sa'yo, reklamo ni Liza, ang kanyang luha ay nagsisimula ng tumulo, parang dugo sa sugat na hindi gumagaling. O sige na, sige na. Ina, susuportahan na kita. Kapag nakahanap ako ng trabaho, tutulungan na rin kita mag-ipon. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na hindi ganon kadaling ipunin ang 50,000. Malaking halaga yon, sabi ni Rico, ang bilang ay parang bigat sa kanyang dibdib, nagpapahirap sa bawat hininga. Kaya yan basta tiwala at tulungan lang. Yan naman lagi ang bilin ni nanay at tatay, di ba? Kahit anong problema, magagawa ng paraan basta magkakasama. Walang iwanan. Tayong dalawa na lang ang magkasama. Kuya, wala na tayong ibang matatakbuhang kamag-anak, paalala ni Liza, ang alaala ng mga magulang ay parang multo na sumusunod, nagpapahabol sa kanila. Ina! Sige na, kunwensyahin mo pa ako, sabi ni Rico, ngunit sa kanyang isip, ang mga alaala ay parang mga kuko na kumakalmot, nag-iiwan ng sugat. Hindi kita kinukunensya. Pinapalakas ko nga ang loob mo. Alam kong sa loob-loob mo nasasaktan ka rin sa nangyari. Kaya bilang kapatid mo, tutulungan kita makabangon, kuya. Kahit gaano pa katagal, magbabayad at magbabayad tayo, sabi ni Liza, ang kanyang determinasyon ay parang apoy sa dilim, ngunit ang dilim ay laging handang patayin iyon. Oy, sige na, sige na. Ang dami mong sinasabi. Salamat ha. Ang swerte ko talaga sa'yo. Meron akong mabuting kapatid na maaasahan, sabi ni Rico, ang kanyang ngiti ay peke, parang maskara sa mukha ng takot. Naku kuya, basta kapag naayos na itong problema natin, magbago ka na ha. Huwag ka nang susugal sa mga investment na yan. Mas okay na mabagal ang unlad kesa naman sa mabilis na ginhawa, pero may kasunod na kapahamakan, payo ni Liza, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa, ngunit ang hangin ay parang may bulong ng sumpa. Na nga sabi. Tama na baka madapa pa tayo niyan. Eh tingnan mo. Dumilim na tuloy, sabi ni Rico, ang dilim ay parang kumakalat na anino, sumasakop sa lahat, nagpapalamig sa dugo nila. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa, ang mga puno ay parang mga saksi sa kanilang lihim, mga dahon na gumagalaw na parang buhay, nagbubulungan sa hangin. Nang malampasan ang kakahuyan, narating nila ang isang barangay kung saan sila sumakay ng motor patungo sa baryo na kanilang pupuntahan. Ang biyahe ay parang walang katapusan, puno ng mga lubak na parang bibig ng lupa na handang lunukin sila. Inabot ng mahigit 30 minuto ang biyahe bago sila nakarating doon, ang motor ay parang hayop na umuungol sa dilim. Pagkababa sa baryo kung saan sila lumaki, naglakad pa sila ng mahigit 5 minuto bago narating ang kanilang bahay. Ang daan ay puno ng mga anino na gumagalaw, parang mga multo ng nakaraan na sumusunod. Laking gulat nila nang makita ang dati nilang tinitirhan, kahit matagal na panahon na yung iniwan, buo pa rin at walang masyadong sira, ngunit ang paligid ay puno ng matataas na damo na parang mga daliri na nakaturo sa kanila, nag-aanyaya ng takot. Medyo nabakbak na ang pintura at tumubo na ang matataas na damo sa paligid, ang mga damo ay gumagalaw na parang buhay, parang mailihim na presensya sa ilalim. Pero sa kabuuan, matitirahan pa rin yon ng maayos, ngunit ang hangin ay may amoy ng luma at nabubulok,
parang alaala ng kamatayan. Pagpasok sa loob, bumungad sa kanila ang makapal na alikabok sa paligid, mula sa sahig at kisame hanggang sa mga kagamitan, balot na balot yun ng dumi na parang kumot ng mga multo. Halos maubo ang magkapatid sa tindi ng alikabok, ang ubo nila ay parang sigaw sa katahimikan na nagpapahabol ng mga lihim. Ano ba yan? Ayos nga ang bahay. Pero mukhang mapapasabak naman tayo sa matinding paglilinis. Kaso gabi na. Nakakatamad ng maglinis. Imbes na makakapagpahinga na tayo sa haba ng biyahe, paglilinisin pa talaga tayo ng bahay na to. Reklamo ni Liza, ang alikabok ay parang buhay na sumisingaw, pumapasok sa kanilang ilong na parang lihim na lason. Pahinga lang tayo sandali kahit 30 minutes lang. Pahangin na rin tayo sa labas, kuya. Hindi naman pwedeng hindi natin to linisan dahil wala rin naman tayong matutulugan. Kahit yung kwarto lang muna para kahit papaano ay makahiga tayo ng maayos. Tapos yung ibang parte ng bahay bukas na lamang natin linisin, suhestyon ni Rico, ang kanyang katawan ay pagod, parang bigat ng mga lihim na dala nila. Oh! Sige, CJ. Ilagay mo na lang rito muna yung mga gamit natin tapos lumabas muna tayo. Hay, ang init. Buti pa sa labas kahit papaano humahangin naman, sabi ni Liza, ang hangin sa labas ay malamig, ngunit may bahid ng lihim na amoy, parang nabubulok na lihim sa dilim. Kinabukasan, habang nagwawalis si Liza sa labas at inaayos naman ni Rico ang basurahan, 3 lalaki ang lumapit sa kanila, ang kanilang mga mukha ay parang anino sa araw, nagpapakaba sa kanilang dibdib. Bago ba kayo rito? Tanong ng isa, ang kanyang titig ay matalim, parang naghahanap ng lihim. Ha? Hindi, katutubong taga rito talaga kami pero ngayon lang ulit kami bumalik dito, sagot ni Rico, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ganun ba? Paolo nga pala, ikinagagalak ko kayong makilala, pakilala niya, ang kanyang ngiti ay peke, parang maskara ng masamang hangarin. Salamat. Ako nga pala si Rico, sabi ni Rico. Ako naman si Liza. Magkapatid kami, dagdag ni Liza. O nga pala, mga kaibigan ko. Sina Marco at Ben, magandang umaga sa inyo, sabi ni Paolo. Magandang umaga. Akala namin abandonado na yung bahay na yan. Buti hindi pa nasisira. Ang tagal ding hindi natirahan yan, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay lumilinga sa bahay, parang naghahanap ng butas sa lihim. Kaya nga, akala rin namin wala na kaming uwian dito. Lalo na't ang daming bagyong dumaan. Buti na lang at matibay talaga ang bahay namin, sagot ni Liza, ngunit ang alaala ng mga bagyo ay parang mga sigaw ng hangin, puno ng takot. Nga! Kayo taga saan kayo? Tanong ni Rico. Ayun lang yung bahay namin. Magkapit bahay lang pala tayo, sagot ni Paolo, ang kanyang tinuro ay parang bahay na puno ng lihim na dilim. Ganun ba? Magkakasama ba kayo sa iisang bahay? Tanong ni Liza. Hindi. Pamilya ko ang kasama ko dyan. Bale, mailakad lang kami nitong mga barkada ko, kaya magkakasama kami ngayon. Pupunta kami sa bayan, paliwanag ni Paolo. Ganun ba? Mamaya pupunta rin kami doon, sabi ni Rico. Sige, mauna na kami. Sige, mag-iingat kayo ha, paalam nila, ngunit ang kanilang pag-alis ay parang mailihim na babala, gumagapang sa hangin. Hay kuya, ang dami na palang bagong mukha rito no. Karamihan ng mga nakatira ngayon hindi na pamilyar sa akin. Nasaan na kaya yung mga dati nating kapitbahay? Tanong ni Liza, ang baryo ay parang sementeryo, puno ng mga nawawalang alaala. Nagtataka ka pa ba? Banga sina Aling Lucia na nakatira dyan dati sa bahay nung Paolo na yon ay matagal nang umalis. Nagpaalam sila noon pa sa ibang bansa na raw titira. Kinuha na sila ng kamag-anak nila sa abroad. Tapos sina Aling Teresa naman nasa Zamboanga na raw nakatira ngayon. Basta karamihan sa mga kakilala natin dito nagsyalisan na at yung iba balita ko na ilipat na sa ibang bayan mula nung magpatayo ng mga pabahay roon ng gobyerno. Kaya nga pansin mo ang gaganda na ng mga karatigbayan natin. Itong baryo na lang natin ang parang napag-iwanan, paliwanag ni Rico, ang baryo ay parang guho ng nakaraan, puno ng kalungkutan na gumagapang sa bawat sulok. Nga! Napansin ko rin yan, kuya. Parang kumunti na talaga ang mga tao rito. Dati kahit saan ka tumingin ang daming tao, halos siksikan. Sobrang ingay pa pero ngayon napakatahimik na.
Bukod sa konti na lang ang makikita mo, halos nalagas na rin pati mga bahay. Dati halos dikit-dikit pa, di ba? Ngayon magkakalayo na. Ang dami na talagang bago rito, sabi ni Liza, ang katahimikan ay nakakabingi, parang hudyat ng paparating na kapahamakan. Kuya, ang sabihin mo lalo lang naging boring. Mukhang kailangan na talaga natin makahanap ng trabaho para makapag-ipon tayo at makaalis din dito. Kasi kung matatagalan pa tayo sa ganitong kalagayan, wala na talagang mangyayari sa atin. Dito na tayo tatanda, suhestyon ni Liza, ang kanyang isip ay puno ng takot sa hinaharap na parang dilim na walang katapusan. Kaya nga magseryoso ka na. Tulungan mo akong makaipon para mabayaran na natin yung mga utang mo nang sa ganun hindi na natin kailangan magtago, dagdag niya. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Hinaan mo lang yung boses mo, babala ni Rico, ang kanyang mga mata ay lumilinga, parang may presensyang nakikinig sa mga puno. Ano naman, halos wala ang tao rito. Tingnan mo. Para ng sementeryo sa katahimikan, sabi ni Liza, ang katahimikan ay parang lihim na sumpa, nagpapalamig sa dugo nila. Pagkarating ng magkapatid sa maliit na palengke sa kanilang baryo, nagulat sila dahil kaunti lang din ang mga pwestong nagtitinda, ang palengke ay parang guho, puno ng mga anino ng nawawalang buhay. Dati-rati malawak yon at siksikan, ngunit ngayon napakaluwag na ng paligid at pahirapan na ring makabili dahil kulang-kulang na ang mga paninda, ang mga tindahan ay parang mga libingan, puno ng dumi at lihim na amoy ng nabubulok. Maraming kulang sa mga gulay, karne, sangkap at iba pang kagamitan, ang mga ito ay parang nawawala na parang sinipsip ng dilim. Dahil dito, marami rin sa mga residente nila ang napipilitan na lang maglakbay sa bayan para lang makapamalengke ng maayos, ang biyahe ay puno ng panganib, parang daan patungo sa impyerno. Ang dami na talagang nagbago sa kanilang lugar at ngayon pa lang parang nagsisisi na sila sa kanilang pagbabalik, ang pagbabalik ay parang sumpa, nagdadala ng higit na takot. Ano ba yan? Pati ba naman dito ang konti na rin ang tao? Hindi ako sanay makakita ng mga daan dito. Dati kasi talagang siksikan dito at hindi mo makikita yung ganito kalinis na daan, sabi ni Liza, ang kalinisan ay parang peke, nagkukubli ng lihim na dumi. Mas okay nga ngayon dahil malinis at maluwag na. Wala na ring mga mandurukot hindi gaya dati. Kaso yun nga lang talagang pati mga tindera na bawasan na rin. Parang wala naman tayong mabibili dito, kuya. Sa bayan na lang kaya tayo, suhestyon ni Liza. Huwag na muna. Tinatamad pa ako. Kahit ano na lang siguro magtipid na rin muna tayo para hindi agad maubos ang pera natin. Sagot ni Rico, ang pagtitipid ay parang bigat sa kanilang dibdib, nagpapahirap sa bawat araw. Kinabukasan, sa bayan, kasalukuyang naghahanda sina Ben at ang mga tauhan ng kanilang karenderya para sa kanilang pagbubukas. Ang madaling araw ay puno ng lihim na tunog, parang mga bulong mula sa kabilang mundo. 3:30 pa lamang ng madaling araw ay abala na sila sa kusina, ang mga kutsilyo ay parang mga sandata sa dilim, naghihiwa ng mga sangkap na parang laman ng patay. Habang naghihiwa ng gulay at mga sangkap ang ibang trabahador, kasalukuyan namang pinagtatalunan ni Ben at ng assistant niya ang mga plano, ngunit ang hangin ay parang may presensya, nagmamasid sa bawat galaw nila. Sa gitna ng paghahanda, ang kusina ay parang libingan, puno ng amoy ng mga lihim na lason. Si Ben ay puno ng ambisyon, ngunit ang kanyang ambisyon ay parang sumpa, nagdadala ng kapahamakan. Sa baryo, ang magkapatid ay patuloy na nag-aayos, ngunit ang mga bagong kapitbahay ay parang mga anino ng takot, nagpapakaba sa kanilang dibdib. Habang lumalalim ang mga araw, ang baryo ay lalong nagiging madilim, parang mailihim na presensya na gumagapang sa bawat sulok, naghihintay na sumunggab. Si Liza ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba, parang may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim, mga titig na puno ng gutom at galit. Si Rico ay sinusubukang maghanap ng trabaho, ngunit ang bawat hakbang ay parang huling, puno ng takot sa nakaraan na sumusunod. Isang gabi, habang natutulog si Liza, narinig niya ang mga kaluskos sa labas, parang mga kuko na kumakalmot sa pinto, naghahanap ng daan papasok. Bumangon siya, ang kanyang dibdib ay puno ng kaba, parang maihawak na yelo sa puso. Kuya, may naririnig ka ba? Tanong niya, ngunit si Rico ay natutulog, parang patay sa pagod. Lumapit siya sa bintana, at doon nakita ang anino, isang figura na parang tao, ngunit may mga mata na pulang-pula, nagliliwanag sa dilim. Nanlamig ang kanyang buong katawan, parang yelo na gumagapang sa ugat.
Ang anino ay nawala, ngunit ang takot ay nanatili, gumagapang sa kanyang isip na parang mga uod. Kinabukasan, nakilala nila ng higit ang mga bagong kapitbahay, sina Paolo, Marco at Ben, na parang mga kaibigan, ngunit ang kanilang mga ngiti ay puno ng lihim na hangarin, parang mga demonyo na nagkukubli sa mukha ng tao. Si Paolo ay lalong lumapit kay Eliza, ang kanyang titig ay parang kuko na humahaplos sa kanyang balat, nagpapakaba sa kanyang dibdib. Sa bayan, si Ben ay abala sa karinderya, ngunit ang kanyang mga plano ay puno ng ambisyon na parang sumpa, nagdadala ng higit na takot. Si Marco ay isang boksinggero, at si Paolo ay modelo, ngunit ang kanilang buhay ay parang nasa ilalim ng lihim na anino, naghihintay ng kapahamakan. Habang lumalalim ang relasyon ni Liza kay Paolo, ang kanyang kuya ay nagiging alangan, parang may nararamdaman siyang lihim na panganib. Mag-ingat ka sa kanya, Liza. Parang may something na hindi tama, babala ni Rico, ngunit si Liza ay bulag sa pag-ibig, parang bitag na sumasakop sa kanyang isip. Isang gabi, sa isang party, ang mga bagay ay nagbago, ang hangin ay puno ng lihim na amoy ng dugo. Si Paolo ay nagsimulang maging marahas, ang kanyang mga kamay ay parang kuko ng demonyo, humahaplo sa katawan ni Liza nang walang pahintulot. Huwag, Paolo! Bitawan mo ako, sigaw ni Liza, ang kanyang sigaw ay parang etso sa dilim. Ngunit ang dilim ay sumasakop sa lahat. Ang gabi ay naging bangungot, ang karahasan ay parang sumpa, nag-iiwan ng sugat sa katawan at kaluluwa ni Liza. Ang repe ay parang lihim na lason, gumagapang sa kanyang buong pagkatao, nagdadala ng higit na takot at galit. Si Rico ay dumating, ngunit huli na, ang kanyang galit ay parang apoy, ngunit ang dilim ay mas malakas. Sa susunod na mga araw, ang baryo ay naging mas madilim, parang may presensyang nagmamasid, naghihintay ng dugo. Si Liza ay naghanap ng hustisya, ngunit ang hustisya ay parang multo, hindi makita. Sa gitna ng takot, nakilala niya ang isang matandang mangkukulam, si Lola Carmen, na parang mailihim na kapangyarihan, nag-oorasyon sa dilim. Si Lola Carmen ay nagbahagi ng mga lihim na karunungan. Ang mga orasyon ay parang bulong mula sa kabilang mundo, nagpapalamig sa hangin na parang yelo sa buto. Si Liza ay nagsimulang gumamit ng mga ito, ang kanyang galit ay parang apoy na sumusunog sa dilim, nagdadala ng sumpa sa mga sumira sa kanya. Si Paolo at mga kaibigan ay nagsimulang makaranas ng mga kakaibang pangyayari, ang kanilang mga katawan ay parang sinumpa, puno ng mga uod at insekto na gumagapang sa loob, sumisingaw sa kanilang mga sugat. Si Marco ay namatay sa ring, ang kanyang mata ay tumalsik na parang puno ng uod, ang dugo ay umaagos na parang ilog ng kamatayan. Si Ben ay namatay sa kusina, ang kanyang mga kamay ay nanlambot na parang kandila, puno ng pigsa at uod na sumisingaw sa hangin. Si Paolo ay namatay sa entablado, ang kanyang mga ngipin ay naglaglagan, ang kanyang hininga ay nanikip na parang hawak ng demonyo. Si Liza ay magsimulang muli, ang kanyang pag-alis ay parang pagtakas mula sa dilim, ngunit ang dilim ay laging sumusunod, parang lihim na anino sa kanyang likod. Sa bus, nakilala niya ang isang lalaki, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga alaala na parang mga multo, nagpapahabol sa kanya. Ang kwento ay puno ng takot, ang bawat hakbang ay parang huling, ang dilim ay laging naroon, naghihintay na sumunggab, ang mga lihim ay gumagapang na parang mga od sa lupa, nagdadala ng higit na kapahamakan. Sa bawat gabi, ang mga sigaw ay etso sa hangin, parang mga kaluluwa na naghahanap ng hustisya, ngunit ang hustisya ay parang sumpa, nagdadala ng higit na takot. Habang naglalakad ang magkapatid sa kakahuyan, ang mga puno ay gumagalaw na parang buhay, ang mga dahon ay nagbubulungan na parang mga lihim na boses, nagpapakaba sa kanilang dibdib. Ang dilim ay kumakalat na parang tinta sa tubig, sumasakop sa lahat, nagpapalamig sa kanilang dugo na parang yelo sa ugat. Si Liza ay nararamdaman ang presensya, parang mga mata na nagmamasid mula sa dilim, mga titig na puno ng gutom at galit, naghihintay na sumunggab sa kanilang laman. Sa bahay, ang alikabok ay parang buhay, sumisingaw na parang mga multo na pumapasok sa kanilang baga, nagdadala ng ubo na parang sigaw ng patay. Ang gabi ay puno ng mga kaluskos, parang mga kuko na kumakalmot sa pinto, naghahanap ng daan papasok sa kanilang mga panaginip. Si Rico ay nagigising sa gabi, ang kanyang mga panaginip ay puno ng mga scam na parang mga demonyo, sumisira ng buhay ng hindi inaasahan, nag-iiwan ng mga sugat na hindi gumagaling. Si Paolo ay lumalapit kay Eliza, ang kanyang hawak ay parang kuko ng demonyo, humahaplo sa kanyang balat na parang lason na gumagapang sa loob.
Ang gabi ng karahasan ay parang bangungot na walang katapusan. Ang mga sigaw ni Liza ay parang etyo sa dilim, ngunit ang dilim ay sumasakop sa lahat, nagdadala ng higit na takot at galit. Ang repe ay parang lihim na sumpa, gumagapang sa kanyang kaluluwa, nag-iiwan ng mga alaala na parang mga od sa isip, hindi mawala. Si Lola Carmen ay parang anino sa dilim, ang kanyang bahay ay puno ng mga kandila na nagliliwanag ng mga rebulto na nakakatakot, mga mukha na parang demonyo na nagmamasid. Ang mga orasyon ay parang bulong mula sa libingan, nagpapalamig sa hangin na parang yelo sa buto, nagdadala ng sumpa sa mga kaaway. Si Marco ay saring, ang kanyang katawan ay puno ng lihim na lason, ang mga uod ay gumagapang sa loob, sumisingaw sa kanyang mga sugat na parang ilog ng kamatayan. Ang kanyang mata ay tumalsik, ang dugo ay umaagos na parang ulan ng takot, ang mga sigaw ng tao ay parang tsoros ng demonyo. Si Ben ay sa kusina, ang kanyang mga kamay ay nanlambot na parang kandila na natutunaw, puno ng piksa na sumasabog ng uod at insekto, ang amoy ay nabubulok na laman, gumagapang sa hangin na parang lason. Si Paolo ay sa entablado, ang kanyang mga ngipin ay naglaglagan na parang ulan ng buto, ang kanyang hininga ay nanikip na parang hawak ng invisible na kamay ng demonyo, ang kanyang kamatayan ay parang huling sigaw sa dilim. Si Liza ay nag-alis, ang kanyang paglalakbay ay puno ng mga alaala na parang multo, sumusunod sa kanya, ngunit ang bagong simula ay parang liwanag sa dilim, ngunit ang dilim ay laging naroon, naghihintay na bumalik. Sa bawat hakbang ni Liza sa bus, ang alaala ng karahasan ay parang kuko na kumakalmot sa kanyang isip, nag-iiwan ng sugat na hindi gumagaling, ang dugo sa kanyang alaala ay parang tumutulo pa rin, nagdadala ng higit na takot. Ang lalaki sa bus ay parang bagong simula, ngunit ang kanyang ngiti ay parang maskara, nagkukubli ng lihim na panganib. Ang baryo na iniwan ay parang sumpa, puno ng mga multo ng nakaraan, naghihintay ng susunod na biktima, ang dilim ay kumakalat na parang web ng demonyo, sumasakop sa lahat. Si Lola Carmen ay nanatili, ang kanyang mga orasyon ay parang bulong sa hangin, nagpapahabol sa mga kaaway na parang mga anino sa dilim. Ang kwento ay hindi natatapos, ang takot ay laging naroon, gumagapang sa bawat sulok, naghihintay na sumunggab, ang mga lihim ay parang mga od sa lupa, nagdadala ng higit na kapahamakan sa bawat araw na lumilipas.